Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Estados Unidos sinabihan ang China na sumisira ng kapayapaan sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Inihayag ng Amerika na nakakasira sa kapayapaan at stability sa rehiyon ang patuloy na panghaharas ng mga barko ng China sa Philippine vessels sa West Philippine Sea, ginawa ni US Department of State Principal Deputy Spokesperson Vedant Patel. Ang naturang pahayag matapos na muling bombahan ng water cannon ng China ang dalawang barko ng Pilipinas, habang nagpapatrolya at nagsasagawa ng resupply mission para sa mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal. The Philippines today said a Coast Guard ship and a fisheries vessel were damaged by water cannons used by Chinese Coast Guard ships. This comes right after Blinken's trip to China. Do you have any comment on this? So the repeated harassment of Philippine vessels near Scarborough Reef is detrimental to regional peace and stability, and our belief is that the Chinese Coast Guard installation of these barriers also endangers Philippine fisher folks' livelihoods and prevents them from exercising their legal rights to fish in those waters. These are rights that were set out in 2016 in a final and legally binding judgment in the Philippines-China arbitration brought to the 1982 Law of the Sea Convention. And consistently, and this is something that the Secretary made clear on his travels as well, is that we urge the PRC to respect the navigational rights and freedoms guaranteed to all states under international law. Sinabi din ng US official na ang paglalagay ng China Coast Guard ng 30 meters floating barrier na nakaharang sa entry ng Scarborough Shoal, ay naglalagay sa kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda sa panganib at pinipigilan ang mga ito na magawa ang kanilang legal na karapatan para mangisda sa naturang karagatan. Binigyang diin pa ni Patel na ang karapatan ng bansa sa Scarborough Shoal ay pinagtibay noong 2016 matapos ang pinal at legally binding na hatol ng Arbitral Tribunal. Kaugnay nito hinimok ng US official ang People's Republic of China na igalang ang navigational rights at kalayaan na iginawad sa lahat ng estado sa ilalim ng international law. Tulad ng nauna ng pahayag ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, kinundena din ni Patel ang agresyon ng China at nanawagan para sa pagrespeto at pagsunod sa international laws. Tiniyak ng ilang diplomat noong Martes ika-30 ng Abril, ang kanilang suporta sa Pilipinas matapos ang isa pang insidente ng harassment na pinasimula ng mga naval asset ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni United States Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na ang Pilipinas ay makakaasa sa suporta ng Washington bilang kaibigan, kasosyo at kaalyado sa pagtataguyod ng kalayaan sa paglalayag at internasyonal na batas. Ang kanyang katiyakan ay dumating habang tinawag niya ang mga pinakabagong aksyon ng China, na kinabibilangan ng pagsasagawa ng mga mapanganib na maniobra at pag-atake ng water cannon upang guluhin ang isang legal na misyon ng Pilipinas sa eksklusibong economic zone nito. Ang iba pang mga diplomat na sumuporta sa suporta ng Pilipinas ay mula sa France, United Kingdom at European Union. Sinabi ng Embahada ng France sa Maynila na nababahala ang France kasunod ng kamakailang aksyon ng China. Sinabi ni UK Ambassador to the Philippines Lord Bofis na kinukundina ng UK ang pinakabagong aksyon ng China, at inulit ang kanilang panawagan para sa paggalang sa UNCLOS at pagsunod sa 2016 Arbitral Award, na legal na nagbubuklod sa mga partido. Samantala, sinabi ni EU Ambassador Luc Veron na ang mga mapanganib na maniobra, water cannon, floating of barrier o anumang agresibong pag-uugali ay isang banta sa kaligtasan ng buhay sa dagat, kalayaan sa paglalayag, at pagbabawal sa paggamit ng puwersa o pamimilit. Sa kabila ng panibagong panghaharas ng mga barko ng China Coast Guard sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard, ay iginiit ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi kabilang sa kanilang game plan ang gumanti ng pangbobomba ng tubig gamit ang water cannon laban sa mga barko ng China. Goliath is becoming more Goliath. They don't hesitate to use brute force to violate international law, to show the international community that they are really going to blatantly disregard UNCLOS. But again, this is one of the objectives of the transparency strategy, for us to be able to expose China in removing their mask of pretension that they are a responsible state, that they are willing to have a peaceful negotiation, that they are more engaged in dialogue.
So this transparency strategy has allowed China to be agitated to show their real face now. So for us, this is still a victory of the transparency strategy. The mere fact that China no longer hesitates to show their real character of violating and being a bully country, that's still plus point for us. We're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative action in China, gagawin pa rin ng Coast Guard, magpapatrolya pa din dyan, mamimigay pa rin ng mga ayuda sa mga mangingisda. That's our patriotic duty. That's the duty that we are sworn to do. Hindi kami mapipigilan ng China. Ngayon ang tanong, ang China, paano kung paulit-ulit nilang gawin yan? Paulit-ulit nila kayong water cannon, paulit-ulit nila kayong harangan. Paulit-ulit pa rin pupuntahan ng Coast Guard, ng BFAR at ng Armed Forces of the Philippines yan. Dahil ang West Philippine Sea, ang Bajo de Masinloc, ang karagatan natin sa Ayungin, sa atin naman yan eh. That falls under the exclusive economic zone. But definitely, we're not going to be the reason to escalate the tension. We're not going to be the reason to be an excuse for the Chinese government to bring in their warships and they elevate the tension at sasabihin, ayaw nagsimula ng gulo, kaya we're bringing in the PLA Navy warship. This is the reason why we have calibrated approach in maintaining our presence in the West Philippines. Kasabay ng mariing pagkondena sa pinakahuling pangbubuli ng China ay idadaan pa rin ng Pilipinas sa diplomatikong pamamaraan ang magiging tugon ng pamahalaan ukol dito, gumamit ng very fatal water cannon pressure ang China Coast Guard sa pinakabagong insidente ng Scarborough Shoal, ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, ayon kay Tariela. Ang pag-atake ng water cannon noong ika-30 ng Abril ay minarkahan din ng pagtaas ng pagsalakay ng China laban sa mga barkong Pilipino sa West Philippine Sea, na una niyang binanggit na ang water cannon assault sa pinakabagong humanitarian mission ay mas nakamamatay kumpara sa mga nakaraang insidente. Ang tinutukoy ni Tariela ay ang kamakailang insidente sa Bajo de Masinloc, kung saan binomba ng mga sasakyang pandagat ng CCG ang BRP Bagakay ng PCG at BRP Datubanco ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagtamo ng pinsala ang BRP Bagakay sa rehas at canopy nito, habang nawasak din ang starboard sa likod ng BRP Datubanco. Nabanggit din ni Tariela na ang water cannon pressure ay tinatayang aabot sa nakamamatay na 200 pounds per square inch o PSI ng pressure. Ang mga sistema ng komunikasyon at nabigasyon ng mga barko ay tinamaan din sa pag-atake. Ang dalawang barkong Pilipino ay inatake sa isang humanitarian mission para magbigay lamang ng fuel subsidy, tubig, at food packs sa mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal. Coast Guard, ang sabi ko nga dun sa napaunang report ko kahapon, no, ay they were able to use jet stream water cannon. Ibig sabihin, ganung kalakas ng pressure ng tubig. Kung saan railing ng Coast Guard vessel natin ay nagkabalu-baluktot. That's actually very lethal. No? Kung tatamaan ng tao nito, siguradong magkakaroon ng physical injury. No? So, on the part of the Coast Guard and the BFAR vessel, despite of all those provocation and slight damage, no, structurally dun dahil sa paggamit ng water cannon, it never prevented the Coast Guard and BFAR to still be there. This is against dun sa sinasabing balita na ni-report ng China na they were successful in dispelling the Philippine vessels. Because we're still there, no? We have actually mamayang umaga, no, we will be releasing photos kung saan sasabihin natin na kagabi pa lang, no, we were successful still in giving away subsidies sa ating mga mangingisda na nakasalubong natin within the vicinity of Bajo de Masinloc. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.